Hello Bellers! Muli tayong nagbabalik at ipagpapatuloy natin ang pag-voice over at ang pag-edit ng mga videos na napakatagal lang nandito sa cellphone natin. Ito ngang videos na to, itong clip na to, hindi ko na matandaan kung anong year pa to, basta ang alam ko birthday to ni Tito Ninong. Huwag na lang natin pag-usapan kung anong taon to, no? Ang importante, meron tayong ginagawang cake. Dahil umay na nga ang aking pamilya sa chocolate cake, kaya ito ang ginawa ko, mocha cake naman to. So testing lang tong recipe ko. And in fairness, masarap siya. Chiffon naman itong mocha cake natin. Size 6 siya, 6 inches. Yung height niya is I think nasa mga 2 to 3 inches. Hindi ko nga alam kung anong design yung gagawin ko para kay Tito Ninong. Alam nyo, mahirap talaga mag-isip ng design ng cake kapag kalalaki yung celebrant, no? So, ang ginawa ko, since hindi ko pa maisip kung anong design ng cake ang gagawin natin, nilagyan ko muna ng mga fillings yung gitna ng cake, tapos kinoting ko. So, ito naman ang ginagawa ko dito is yung bento cake niya. So, bali, dalawang bento cake to. Actually, dapat 3 bento cake. Tapos, isang, yun nga, 6 inches. Pero, hindi yata nagkasya yung butter na nagawa ko. Kaya, dalawa lang na bento cake. Tapos, yun yung 6 inches na cake. So, ayun nga, kinoting ko muna yung mga cake, yung 3. Tapos, nilagay ko sa ref. Pinalamig ko muna. Habang nag-iisip ako kung ano bang design yung gagawin ko para sa cake ni Tito Ninong. Usually, kapag ganyan na wala akong maisip, pumatakbo ko sa Pinterest. So, browse lang doon para makita ko kung ano ba yung mga uso o kaya yung mga magagandang design. Tapos, kino-collaborate ko na lang sa utak ko. I mean, pinagsasama-sama ko na lang yung mga nagugustuhan kong design. Tapos, yun na yung gagawin ko sa aking cake. Sa pagkakatanda ko, ang naisip kong design dito is more on minimalist lang since lalaki naman si Tito Ninong para hindi masyadong over-decorated. At dahil 3 cake nga ito, para hindi rin ako masyadong mahirapan. Kaya ako nga rin pala siya naisipan gawa ng bento cake kasi nagpo-practice ako gumawa ng mga bento kasi naisipan ko magpa-order rin ng mga panahon nito ng bento size kasi ito yung mga nauuso noon eh. Hanggang ngayon pa rin naman yata uso pa rin ng bento size na cake. Sa kulay naman, hindi ko maalala kung bakit naging ganito yung color ng cake ni Tito Nino na parang pang girl, diba? Dito sa camera, para siyang old rose, diba yung kulay? Hindi ko talaga maalala kung anong mga combination ng food coloring yung ginamit ko para ma-achieve tong color na to or ano ba yung iniisip ko na color para sa cake na to. Pero dahil nandyan na yan, pinush ko na lang din. So, bawi na lang ako sa 2 pang cake. Meron pa namang tayong 2 bento, diba? So, medyo nilight ko na yung color doon para hindi naman maging pink yung mga cake ni Tito Ninong. Ayan, speaking of mas light na yung color, diba? So, ang ginawa ko dito, dinagdagan ko ng icing para mas mag-lighten siya. Kasi kanina, diba, parang old rose siya. So, ngayon medyo pumusyaw na. Pero hindi naman kinesyon ng aking kapatid kung bakit ganito ang kulay ng kanyang cake. Kasi medyo na-remedyohan ko naman, especially yung 3rd cake niya, yung last na bento cake natin. Niba ko na talaga yung color, mas more on panlalaki na yung kulay niya. Ayan o, diba? Medyo grayish na. Sa pagkakataon na to, natatandaan ko, medyo binibilisan ko na ang aking pag-coating dito dahil mapapansin nyo yung aking icing ay medyo natutunaw na dahil mainit dito sa aming kitchen. Dito lang kasi ko sa kitchen namin gumagawa ng aking mga cake kasi wala pa kaming studio for the cake. Sana soon, no? Magkaroon na tayo ng studio. But anyway, pasasaan ba, ma-achieve din natin yung pangarap nating baking studio, diba? Para mas maging komportable ng ating working area. At dahil first time kong gumawa ng 3 cake sa isang board, ganito ko in-arrange yung ating mga cake. Hindi ko alam kung tama o meron bang mas effective na way para mas madali i-assemble yung ating mga cake. Nag-try nga ako dito ng iba't ibang way kung paano mag-transfer ng cake sa board. So, dito nga sa aking 6 inches na cake, ang technique na ginawa ko katulad sa ibang mga baker na napanood ko kung saan nagtusok sila ng stick sa kanilang cake. Parang yun yung mag-hold sa cake para ma-remove nila yung spatula. Na-transfer ko naman yung cake. Yun nga lang, nagkaroon ng butas or nasira yung coating ko. So, kailangan kong remedyohan kung napanood nyo kanina. Kaya hindi ko na inulit sa aking 3rd cake. Iba na yung ginawa kong technique. So, yung stick, para matanggal ko lang yung spatula na nasa ilalim ng cake, dun ko na lang sa
gilid nilagay para hindi masira yung coating ng ating cake kasi mahirap ka magpakinis, 'di ba? So dito sinusulatan ko na nga yung cake kaya importante na maganda yung surface ng aking cake kasi minimalist siya. So kitang-kita kapag hindi maganda yung ating cake sa ibabaw. Ayan, simple lang naman yung design natin. So, may border lang. Tapos, sa ibabaw is nag-letter lang ako ng happy. Tapos, birthday. Tapos, yung sa malaking cake, tignan nyo kung anong ilalagay ko. So, again, sorry na sa sulat ko. Ganyan po talaga ang sulat ko. Napakaganda, parang doktor. Pagbigyan nyo na, nagpa-practice pa lang naman ako ng pagsusulat sa cake. Almost done naman na ito. So, share ko na lang yung aming celebration. Happy birthday! Happy birthday!